Okay, next tanong naman dito from Anastasia Jewel. Sabi niya, ask ko, if kaduha na nakasala nako ang akong sis-in-law, dili ba sala nga dili na lang ko makigsuod niya? So, hindi ba ang kasalanan? Pwede ka mag-keep distance, no? Pero ipagdasal mo yung kapatid natin, no? Pwede ka mag-keep distance, pero nakahanda ka. Nandyan ka, no? Willing ka na magdasal para sa kanya, willing ka mag-bless para sa kanya, at nandyan ka lang, no? Every time nangangailangan sila. So, keep distance, no? Hindi naman masama kapag yung keep distance, yung keep pero ang hindi maganda yung hindi mo siya mapatawad, no? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, Brother Jando, Matthew chapter 18 verse 22, Brother Jando. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. So, ah, kailan ba natin, ilang beses ba natin papatawadin yung mahal natin na magkasala? Unlimited po yung pagpatawad. Bakit po? Bakit sinabi ni Kristo yan? Para po maging magaan yung araw natin. Kung hindi ka magpatawad, ulit-ulitin mo yung mga masamang sinasabi niya, masamang ginagawa niya, hindi wala kang peace of mind. No? Let us offer everything to the Lord. So, yung mga taong lagi nagkikwento ng masama sa atin, let us continue praying for them and bless them. Hindi naman masama mag-keep distance ka. Pero see to it na authentic po yung pagpatawad natin sa bawat isa. Brother Jando? Sa 6:14-15 po bro, Father, no? Importante rin doon sa pagpapatawad. Mateo 6:14-15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So, yan po. Malinaw na malinaw yan, ha? No, dapat obliged tayong magpatawad, mga kapatid. At paano yung mga biktima sa kaharasan, Father? No? Ano bang gawin natin? No? Obliged din tayo magpatawad. Pero kailangan din natin ma-serve ang hustisya. No? So, ang Panginoon ay mercy and justice, ha? No? Pwede naman tayo magpatawad. Example, itong pinafailan ko ng kaso. This coming July 28, 29, meron tayong hearing. Second time naging witness ako. First time na witness ako, itong nangyari sa Senado natin. Na-experience ko yan, yung ginisa ka ng mga tanong ng abogado. Ito na po yung pinabilanggo natin, pinafailan natin ang kaso at nabilanggo talaga sa vote buying. So, hindi ba natin pinatawad sila? Pinatawad. Pero mercy without justice is abuse, leading to abuse. Justice without mercy is dictatorship, no? Arrogance, no? Manipulation, dominion. So, i-balance natin ang mercy and justice po. At yan po, maganda po yung kino-quote ni Brother Jando. So, maraming mga nagsasabi na, Father Darwin, parang hindi ka pari Pinapailan mo ng kaso yung mga leader. So, ginagawa natin yan para sa ating bansa. No? Para sa kinabukasan ng ating bansa. At para din makapili na tayo na hindi nagbabatay sa pera. Pero very challenging po. Very challenging po. Pero see to it that our intention is not to humiliate, not to revenge, not to to hate someone, but our intention is clear for the love of God and for the love of the people of God. Yan po yung context natin. At wala na, bro, mag-ano na tayo 20 minutes lang ako magkipagsama sa inyo. At this coming Sunday din, may travel din ako.
Dahil meron kaming reunion sa mga Gitgano clan dyan po sa Ormoc. Mula po Sige po. kay Bibing Dilan Libuon. Sabi niya po dito, magandang gabi mga brothers. Tanong lang po ako, masama ba ang mag-sign of a cross sa kanin? Maraming salamat po. Brother Angel, go ahead. At habang hinahanap ko yung mga tanong dito sa punto per punto. Baka yung sinasabing yung ano ito na pag-usapan niya diyan, baka yung sinasabing yung nagsasaing ka ba o dalawang klase yan. Kung bago ka kumain, mag-sign of the cross ka for your prayer, wala pong problema yon. Pero kapag dati nga, ginagawa daw ni Bro Junri yan, yung, superstitious belief, mayroon daw ginagawa yung mga tao habang nagsasaing yata. Kinukrosan ba? Yun. Yun po ewan ko sabi ni Bro Tata dati yun, para pagka superstitious belief kung para hindi masira ba o kung ano ba, hindi po ano yun, hindi daw tama yun. Ngayon, kung ang pagsa-sign of the cross mo is before kumain, no, pray before or after meal, yan po wala pong problema yun. You sign of the cross and then you of course you pray yung prayer before meals. Wala pong ano doon, wala pong masama doon kapatid, no. Ang importante actually yun ang ano kailangan natin biblically, kailangan tanggapin natin ang lahat ng mga biyaya na binibigay sa atin ng Diyos na may pagpapasalamat sa kanya, no. So yun lang bro Aljan. Yes. Bro, do angels hear a thought? Ito ba yan? Yes bro. Sige, Brother Angel, go ahead. Sagutin mo na, bro. Okay, inano ko na yan sa ano no, sa simbahan. Ang turo ng simbahan, hindi siya kagaya ng God na of all knowing. So yung mga angels daw po kapag kayo ay direct na nakikipag-ano sa kanila, yes. Halimbawa, yun nga nagpe-pray ka, no, yung prayer to archangel, no. As simple as kapag ka daw talagang yung thought mo is directly to them. Yes. But ang ano diyan, ang kaya nga pati yung fallen angels, 'di ba, mga demons, hindi nila alam ang nasa isip natin. Diyos lang po talaga nakakaalam. Omnipotent, omnipresent, all-knowing ang Diyos. Yun alam niya kung ano yung nasa isip mo. Pero ang mga anghel, the difference is hindi nila eksaktong alam yung ano mo, yung nasa puso't isipan mo. Pero yung kung ikaw daw mismo, no? As simple as kapag nag-direct ka sa kanila. Ayun, naalala ko tuloy si Father Sikia nung kinakwento niya, no? Meron daw time na noon na nag-aano siya ng solemn exorcism. Tatak siya pag napagod siya, hindi siya parang walang kwenta ba, hindi hanggang sa napagod na siya. Siguro isang oras o 2 oras na yata nag-exercise siya no, sa isang poses. Tataka siya hindi ano, alam yun yung Um, di ko alam kung ano mga prayer na ginawa niya pero parang hindi effective. Sabi niya ganun, doon sa liwanag sa dilim yun sa Radio Veritas. Napakinggan ko yun. Alam niyo anong dinalangin niya? Diretso kasi hindi kasama sa prayer niya yun Nasa sulok siya, humingi siya ng panalangin. Alam niyo po ba kanino? Kay Saint Michael. Sabi niya, parang matagal na yun Hindi ko lang maano kung yung Saint Michael the Archangel man diretso niyang pinray or tinawag niya si Saint Michael lang na, Saint Michael, tulungan mo ko. Alam niyo po ba yung poses? Sabi niya, ayan na, si San Miguel. Oo, talagang nakita daw nung ano talaga, nandiyan na si Saint Michael. At talagang yung poses nagwala. Yun, sabi ni, ano no, ni Father Sikia, yun ang nangyari na-liberate yung tao. Humingi talaga siya direct, no? Direct kay Saint Michael. Sabi ni kinukuwento ni Father Sikia. Sabi niya gano'n, hirap na ako pagod na ako, hindi pa lumalayas yung demonyo. At ang alam niya, sinubukan ko si Saint Michael, sabi niya. I'll pray to him, parang gano'n, and then
Narinig talaga niya sa boses, of course, doon sa poses. Ayan na si San Miguel. Sabi daw. Dumating daw talaga at yun na liberate po yung isang poses. So, it's true, no? Kapag ka dumidiretso daw tayo, our thoughts direct to the angels. Yes po, narinig, but not all. So hindi siya kagaya ng Diyos talaga na lahat ng nasa isip mo, ha. Naku, narinig ka. Kaya kailangan kapag may bad thoughts ka, erase mo na kaagad yun kasi alam ni Lord yung mga nasa puso't isipan natin. So yun po yung sagot, kapatid. Yes, kapag direct ka, pero pagka hindi mo dinidirect sa kanya, hindi pa nyo alam, hindi kapag hindi direct sa kanya yung mga panalangin natin o kung ano man nasa isip natin, hindi po. Kailangan yung dumiretso po sa mismong anghel natin. Doon pa lang yan narinig ang ating mga panalangin. Yun po. Bro Aljan.